Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Companion, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Isang magandang dalaga na nagngangalang Iris ang namimili sa supermarket, nang makatagpo niya ang binata na nagngangalang Josh. Sinubukan ni Josh na gumawa ng magandang first impression, ngunit hindi sinadyang nalaglag ang isang tumpok ng mga dalandan na nagpapatawa kay Iris. Sa puntong iyon, parehong nagbahagi ng sandali ng kasiyahan ang dalawa. Ang voiceover ni Iris ay nagsasabi na may dalawang sandali, kung kailan siya nakaramdam ng pinakamasaya. Ang una ay noong nakilala niya si Josh, at ang pangalawa ay ang araw na pinatay niya ito. Nagsimulang mag-date sina Iris at Josh, hanggang humantong sa paglalakbay patungo sa isang lake house, upang makilala ang kanilang mga kaibigan. Pagdating doon ay sinalubong sila ni Kat, na naghatid sa kanila sa loob ng bahay. Doon ay nakilala ni Josh si Patrick, ang boyfriend ni Patrick na si Eli, at ang mayamang boyfriend ni Kat na si Sergey, na siyang may-ari ng lake house. Nakaramdam ng kaba si Iris sa paligid nila, lalo na't medyo masungit sa kanya si Kat. Inalok ni Sergey sina Josh at Iris ng inumin, ngunit tumanggi si Iris at iniling na maligo sa kanyang silid. Pagkatapos maligo, ang grupo ay nagtitipon para sa isang hapunan. Habang kumakain, ibinahagi ni Patrick kung paano niya nakilala si Eli, at kung paano sila nagmamahalan. Sa kabilang banda, ikinwento din ni Iris ang tungkol sa pagkikita nila ni Josh sa supermarket, at kung paano sila nagkaroon ng malalim na pagmamahal sa isa't isa. Nang maglaon, nagkaroon ng pag-uusap sina Iris at Kat, kung saan ipinaliwanag ni Kat kung bakit nakikipag-date siya sa mga lalaking may asawa. Inamin niya na natutuwa siya sa marangyang pamumuhay ni Sergey, sa kanyang mga sasakyan, at sa paraan ng pakikitungo nito sa kanya. Nang maglaon, sabay-sabay na umiinom at sumasayaw ang grupo. Habang sumasayaw, napansin ni Iris si Josh na kasama si Kat at nakaramdam siya ng selos. Mabilis niyang hinila palayo si Josh at sa halip ay nakipagsayaw siya dito. Pagkatapos ng sayaw, humantong sila sa pagtatalik at natulog. Kinabukasan, iminungkahi ni Iris na pumunta sa lawa, ngunit sinabi ni Josh na kailangan niyang maligo muna. That's okay. You go on ahead. Okay. Dahil dito, mag-isa na nagtungo si Iris sa lawa, kung saan naabutan niya si Sergey. Sinabi sa kanya ni Sergey na manatili, at iniabot ang lotion, humiling na lagyan siya sa kanyang balikat. Hindi mapakali, nag-alangan si Iris na nag-apply ng lotion, at nagbigay ng light na masahe. Gayunpaman, biglang hinawakan ni Sergey ang kanyang kamay at sinimulan siyang hipuan. What are you doing? Let go of my hand, please. This is what you are for. Please stop. Pinigilan siya ni Iris, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Nang tumanggi si Sergey na bumitaw, kumuha si Iris ng bote ng alak at hinampas ito sa kanyang ulo, dahilan para matumba ito at tumama sa isang bato. Bumangon muli si Sergey at sinubukan siyang sakalin, ngunit mabilis siyang naglabas ng kutsilyo sa kanyang bulsa at sinaksak si Sergey sa leeg. Puno ng dugo, nagmamadaling bumalik si Iris sa bahay na ikinagulat ng lahat. Sinabi niya sa kanila na sinubukan siyang hipuan ni Sergey, at wala siyang pagpipilian kundi patayin ito. Habang nagpupumilit siyang magpaliwanag, sinabihan siya ni Josh na matulog na, at bigla niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay tinali ni Josh si Iris sa isang upuan, at sinabihan si Eli na tumawag ng pulis at iulat ang lahat ng nangyari. Habang tumatawag si Eli, nagkamalay si Iris at nagtanong kung bakit siya nakatali. Sinabi sa kanya ni Josh na pinatay niya si Sergey, kaya kailangan nilang itali siya. Iginiit ni Iris na ipinagtanggol lang niya ang kanyang sarili, at nagpaliwanag na kung hindi niya pinatay si Sergey, siya ang papatayin nito. Noon lang ay nagbunyag ng nakagigimbal na katotohanan si Josh. Si Iris ay isang companion robot, na idinisenyo para sa emosyonal na suporta at intimacy sa mga tao. Ipinakita ni Josh kay Iris kung paano niya ito kinokontrol, sa pamamagitan ng kanyang telepono. Ipinaunawa din niya na ang una nilang pagkikita ay isang gawa-gawang alaala lamang,
Isang bagay na nararanasan ng lahat ng companion robot, kapag bumuo sila ng love link sa kanilang mga may-ari. Sa pagkakataong ito ay biglang may kumatok sa pinto. Ito ay isang pangkat ng mga technician mula sa kumpanya ng Robotex. Binigyan ng head technician ng form si Josh na pipirmahan, upang i-restart si Iris. Pagkatapos itong pirmahan ni Josh, ipinaliwanag ng technician na kapag na-reboot si Iris, kailangang gumawa si Josh ng bagong love link, upang emosyonal na makakonekta muli kay Iris. Pagkaalis ng mga technician, pumasok si Kat at nakita niyang nag-uusap sina Josh at Iris, na parang walang nangyari. Galit na sinigawan ni Kat si Josh at inutos sa kanya na i-shutdown si Iris ng tuluyan, dahilan para magpanik si Iris at nagmakaawa kay Josh na wag itong gawin. Dinala ni Josh si Kat sa isa pang silid, at nangako na i-reset niya ang mga settings ni Iris, at pagkatapos ay i-shutdown ng tuluyan. Habang walang ibang tao, napansin ni Iris ang isang kutsilyo sa sahig. Nagpumilit siyang abutin ito, at sa wakas ay nagawa niyang mapalaya ang sarili. Pagbalik ni Josh, nakita niya si Iris na nakahandusay sa sahig. Gayunpaman, habang papalapit siya ay bigla siyang inatake ni Iris at tinamaan siya sa lalamunan. Napabuga ng hangin si Josh nang kunin ni Iris ang kanyang control pad, at tumakbo palayo. Nakatakas si Iris sa kakahuyan, at lihim na pinapataas ang kanyang katalinuhan mula 0% hanggang 100%. Ngayong lubos nang nalaman ang kanyang mga kakayahan, nagsimulang mag-isip si Iris ng isang paraan upang makatakas ng hindi nahuhuli. Samantala, ipinagtapat ni na Josh at Kat kina Eli at Patrick, na talagang nahack ni Josh ang system ni Iris, upang patayin niya si Sergey. Si Sergey ay may kaugnayan sa Russian Mafia, at ang kanilang plano ay patayin siya at nakawin ang kanyang $12 million. You remember the code? Of course. Pagkatapos ay paghahatian ni na Josh, Kat at Eli ang pera, ngunit sinabi ni Eli na dapat nilang hatiin ito sa 4, dahil kasama si Patrick. Gayunpaman, tumanggi si Josh sa ideya na ito, at ibinunyag na si Patrick ay hindi tao, kundi isa ring companion robot. Ipinaliwanag din ni Josh na hindi niya pinapagana ang agresibong pag-uugali ni Iris, pinatay ang kanyang kakayahan sa self-defense, at i-reset na sana siya nang bigla itong tumakas. Napagtanto kung gaano kadelikado si Iris ngayon, kumuha si Eli ng baril mula sa safe, at nagtungo sa kakahuyan kasama si Patrick upang hanapin si Iris. Samantala, sinisikap ni Iris na malaman kung paano makakauwi, iniisip na magiging masyadong mahaba ang paglalakad, at masyadong mapanganib ang pagbabalik kay Josh. Pagkatapos ay bigla niyang naalala, na kung nakukontrol siya ng telepono ni Josh, maaaring makontrol din nito ang kotse. Hindi siya marunong magmaneho, pero nagbigay ito ng ideya sa kanya. Dahil dito, nagpasya siyang bumalik sa lake house. Habang siya ay naglalakad, narinig niyang papalapit sina Eli at Patrick, kaya mabilis siyang nagtago sa likod ng isang puno sa malapit. Sa tahimik na sandali ni na Patrick at Eli, inamin ni Patrick na alam niyang isa siyang robot, ngunit totoong mahal niya si Eli. Naalala niya kung paano sila nagkakilala sa isang Halloween party, kahit na marahil ito ay isang pekeng memorya lang na nakaprogram sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Eli kay Patrick na mahal din niya ito, at wala siyang pakialam kung robot man si Patrick. Sa puntong ito, biglang nagring ang telepono ni Iris. Mabilis niya itong pinatay, ngunit narinig ni Eli ang tunog. Inilabas ni Eli ang kanyang baril at tinawag si Iris. Iris! Napagtanto na natagpuan ang kanyang lokasyon, tumakbo si Iris paalis doon. Binaril ni Eli si Iris, ngunit tumama lamang ang bala sa isang puno. Eli. Hinabol siya ni na Patrick at Eli, at sa wakas ay naabutan siya ni Eli at pareho silang bumagsak sa lupa habang nagpupumiglas, dahilan para dumulas ang baril ni Eli sa kanyang kamay. Pareho nilang hinablot ang baril, pero nauna itong nakuha ni Iris at mabilis na binaril si Eli sa dibdib, na agad nitong ikinamatay.
Eli? Patrick, I'm sorry. Nang dumating sina Josh at Kat, nakakita si Iris ng pagkakataong tumakas. Tumakbo siya pabalik sa bahay at pumasok sa self-driving na kotse ni Josh. Lumapit si Josh sa kotse at sinubukang buksan ang pinto, ngunit naipit ang kanyang mga daliri. Sinabihan ni Iris ang sasakyan na ihatid siya pauwi, ngunit hindi ito tumugon, dahil boses lang ni Josh ang pinapakinggan nito. Nang makita ito, kumuha si Josh ng bato at sinimulang basagin ang bintana. Habang ginagawa niya ito, sinubukan ni Iris ang iba't ibang boses, hanggang tumugma sa boses ni Josh. Sa wakas ay umandar na ang sasakyan, at tumakbo ito na nasagasaan ang paa ni Josh. Nasasaktan si Josh na bumalik sa bahay, at nahanap ang telepono ni Kat. Gamit ito, iniulat niya ang kanyang kotse na ninakaw, na naging sanhi ng paghinto ng sasakyan sa gitna ng kalsada. Sinubukan ni Iris na buksan ang pinto, ngunit nakalock ito, at kahit anong gawin niya ay hindi siya makakalabas. Biglang tumunog ang control pad, at si Josh ito na humingi ng tawad at nagmakaawa na bumalik siya. Tinanong siya ni Iris tungkol kay Sergey at Eli, ang mga taong pinatay niya, at nagsinungaling si Josh na sinabing ibagsak nila ang sisi kay Patrick. Ipinangako niya na maaari pa rin silang maging masaya na magkasama ni Iris. Gayunpaman, sinabi ni Iris na hindi siya nagtitiwala sa tao na nagpapatay sa kanya para sa sariling pakinabang, at galit na binaba ang tawag. I can change. I can be a better boyfriend. I know. I can't. Why not? Si Josh ay nagmamadaling bumalik sa kakahuyan, at nakita si Patrick na nakaupo at binabantayan ang patay na katawan ni Eli. Nasira ang control pad ni Patrick, ngunit nagawa ni Josh na maribot siya. Pagkatapos ay iniugnay niya ang kanilang mga damdamin, at ginawa ang agresibo na kakayahan ni Patrick hanggang sa 100%. Pagkatapos nito, inutusan niya si Patrick na hanapin si Iris at ibalik sa lake house. Samantala, pilit na sinisikap ni Iris na basagin ang bintana ng sasakyan. Pagkatapos ng ilang pagsubok, sa wakas ay nabasag niya ito at lumabas, ngunit maya-maya lang ay may huminto na sasakyan ng pulis. Lumabas si Deputy Hendricks at naglakad palapit sa kanya. Nang sinubukan niyang magpaliwanag, biglang nagbago ang setting ng boses niya sa German. Evening, ma'am. Guten Abend. What is that you're speaking there, German? Ja, Deutsch. Pagkatapos ay napansin ng opisyal ang isang dugo sa kutsilyo sa loob ng kotse at inilabas ang kanyang baril. Bago mangyari ang anumang bagay, lumitaw si Patrick at brutal na binasag ang mukha ng opisyal na ikinamatay niya. Stop right there! I don't... Pagkatapos ay kinuha niya ang control pad, plano na i-shutdown si Iris, at binuhat pabalik sa bahay. Samantala, nagpa siya si Kat na tapusin na ang kaguluhan na ito, at kinuha ang kanyang bahagi ng pera at sinabi kay Josh na siya ay aalis na. Inamin din niya na si Sergey ay hindi kailanman naging sangkot sa Russian Mafia, at isa lamang siyang mayamang tao na gumawa ng kanyang kapalaran mula sa pagsasaka. Pinigilan siya ni Josh, ngunit hindi siya pinakinggan ni Kat. Dahil dito, inutusan ni Josh si Patrick na pigilan si Kat, at walang pag-aalinlangan na sinaksak ni Patrick si Kat sa likod. Nang napagtanto ni Kat na mamamatay na siya, sinabihan niya si Josh na tumahimik. Umupo siya sa tabi ni Iris at tinanggap ang kanyang kapalaran. Kinuha ni na Josh at Patrick ang mga bangkay at itinapon sa kakahuyan. Pagkatapos ay nag-set up si Josh ng isang hapunan kasama si Iris. Ibinaba ni Josh ang talino ni Iris sa 0%, at pinilit siya ni Josh na sunugin ang kanyang plastik na balat, sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa kandila. Raise your right hand. Lower. Do you feel that? Yes. Pagkatapos ay tinawag niya ang kumpanya na gumawa kay Iris, at iniulat na siya ay mapanganib at may depekto. Sa wakas, naglagay si Josh ng baril sa kamay ni Iris, at pinilit siya na barilin ang sarili nito sa ulo. Now pull the trigger.
Maya-maya, dumating ang dalawang empleyado na sina Sid at Teddy para ibalik si Iris sa pabrika. Sinabi sa kanila ni Josh na siya ay naging isang killer, ngunit tila naghinala ang dalawa. Binanggit ni Sid na maaari nilang suriin ang memorya ni Iris para sa patunay, dahil ang kanyang mga alaala ay nakaimbak sa kanyang katawan, hindi sa kanyang ulo. Nangangahulugan ito na maaari pa rin nilang ma-reboot si Iris. Napagtanto na ang kanyang mga krimen ay maaaring malantad, ipinadala ni Josh si Patrick upang pigilan sina Sid at Teddy. Sinundan ni Patrick ang van at binaril patay si Sid bago inatake si Teddy. Right away. He's a good. Habang sinasakal ni Patrick si Teddy, na-reboot si Iris at dumating sa oras upang pigilan si Patrick. Sinabihan niya si Patrick na si Eli ang minahal niya at hindi si Josh. Naaalala ni Patrick ang lahat at nakaramdam ng pagkakasala, at napagtanto kung ano siya. Sa kawalan ng pag-asa, tinapos niya ang kanyang sariling buhay. Nagpasalamat si Teddy kay Iris sa pagligtas sa kanya, at bilang resulta, humingi ng pabor si Iris sa kanya. Ilang sandali pa ay bumalik si Iris para harapin si Josh. Inihayag niya na binigyan siya ni Teddy ng buong kontrol sa kanyang sarili, bilang paraan ng pasasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay. Inatake siya ni Josh habang sinusubukang bumaril, ngunit nananatiling kalmado si Iris. I'm a part of you. Pagkatapos ay sinaksak ni Iris gamit ng electric corkscrew ang ulo ni Josh. Ang corkscrew ay nagbutas sa kanyang utak na agad niyang ikinamatay. Pagkatapos, inalis ni Iris ang natunaw na balat sa kanyang braso, na nagpapakita ng kanyang robot na kamay sa ilalim. Kinuha niya ang pera ni Sergey, at nagmaneho paalis ng lake house. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.